Mga batayan kasi nila na mayroon daw nakalagay na tunay na Diyos, na si Kristo daw yung tinutukoy doon. Ang batayan nila ay 1:5:20. So yun guys, ating itutuwid na naman itong isang batang ignorante pagdating sa pagka-Diyos ng Panginoong Kristo Jesus, at tila baga pinalalabas niya sa unang Juan 5:20, hindi tunay na Diyos ang Panginoong Kristo Jesus. Bagamat makikita naman at mababasa sa Biblia at sa unawa at sa talaga namang tapat na pag-aaral na pinatutunayan sa talatang yun ang Panginoong Kristo Jesus ay tunay na Diyos. Tignan nyo po. Sabi dyan, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos. Sino yun? Ang Panginoong Hesus. At binigyan niya tayo ng pangunawa. Bakit ito si Kuya walang pangunawa? Upang ano daw? Makilala natin ang tunay na Diyos. Sino daw po yung tunay na Diyos? At tayo'y nasa tunay na Diyos. Na kanino ba mga sumasampalataya kay Kristo? Nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na sino daw? Si Jesucristo. So yan ang tunay na Diyos, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kapatid, si Kristo na nasaksihan nila at nahawakan na ipinapangaral, sabi ni Juan, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan natin yung patuloy na itong pamamaluktot. Nang sabi na parito daw ang anak ng Diyos para bigyan tayo ng pangunawa, para makilala din daw natin ang tunay na Diyos na nasa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Tuldok. Ibig sabihin ng tuldok, tapos na yung pangungusap. Ang sabi pa, at ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ipagkaakala kasi nila yung tunay na Diyos doon at buhay na walang hanggan. Si Kristo daw yung binabanggit doon sa talata sa 1:5:20. Mali po yun. O tignan nyo, ikaw ang mali, kapatid, brother, kaibigan. Ang pagkaakala mo, hindi si Jesucristo ang tinutukoy doon na tunay na Diyos. Balikan mo nga yung nakasulat dyan, sabi dyan, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos. Sino yun? Siya ang pinag-uusapan, si Jesucristo. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Sino yun? At tayo'y nasa tunay na Diyos, di ba? Sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang sa kanyang anak na sino daw? Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Hindi ayon, kundi ito. Ba't sino ba yung pinag-uusapan dito ni Juan? Si Jesucristo, basahin mo bro. Diba? Siya ang buhay na walang hanggan at tunay na Diyos na binabanggit sa talata na ito. Hindi naman iba, wala namang ibang sinabi dito, kundi ang Panginoong Jesucristo, ang binabanggit na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Bakit? Si Jesucristo ang buhay, siya ang nagbibigay buhay, siya ang tinapay ng buhay. Ang dali namang intindihin yan bro. Pwede bang tagapagligtas ang hindi Diyos? Ililigtas ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno na sa kanya ka nga nagkasala. Bro, aralin mo pa ito, isinusulat yung mga bagay na yan upang makilala mo si Jesucristo na naparito sa sanlibutan ay tunay na Diyos. Hindi siya pekeng Diyos o hindi siya isa sa mga Diyos-Diyosan, baka iniisip ng kapatid na ito, So malinaw naman dyan, kung hindi si Kristo yung nakasulat dyan na binabanggit na tunay na Diyos, sino? Ang nakasulat si Jesucristo Buburahin ba natin yan sa Biblia bro? Kaya mag-aral ka pa kapatid, okay? Ibig sabihin niya, basahin natin ang buong konteksto ng Juan 5:20 kung si Kristo ba talaga tinutukoy dong tunay na Diyos sa 1:5:20. Sabi doon, naparito ang anak ng Diyos. Sino yun? Si Kristo yun. Sabi pa, at binigyan tayo ng pangunawa. Anong ibinigay ng naparito? Pangunawa. Sabi pa, para makilala natin ang tunay na Diyos. Ang ibinigay daw sa atin, pangunawa, para daw makilala natin ang tunay na Diyos. Kanino daw natin makikilala ang tunay na Diyos? Sabi sa talata, nasa pamamagitan ng anak na si Jesucristo. So ngayon, ipaunawa natin sa iyo, kaibigan, sabi sa Juan 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila
Ano po yung pinag-uusapan? Yung buhay na walang hanggan. Kilalanin daw nila sino ang iisa at tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong sinugo. Kaibigan, nandyan po si Hesukristo kasama po ng Ama na tunay na Diyos. Bakit iisa at tunay na Diyos? Sapagkat iisa naman na tunay na Diyos ang kausap ng Panginoong Hesukristo dyan. At ang kumakausap sa Ama ay iisa rin naman at tunay na Diyos na nariyan. Sino po yan? Si Hesukristo na pinagtitibay ng unang Juan 5:20. Bakit ilan ba ang Panginoong Hesukristo? Iisa rin siya. Sabay pekeng Diyos o tunay? Tunay na Diyos. Yan ang sabi ng 20. At nalalaman naming naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa na hindi maunawaan neto ni brother upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos kay Kristo. Sa kanyang anak, sino daw? Na si Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So, tuldok yan bro. Sino daw yon? Yung ito na tinutukoy dyan? Ang Panginoong Hesukristo. Kilalanin mo siya, tunay na Diyos po siya. Hindi siya pekeng Diyos. Ang Ama, tunay na Diyos. Ang Espiritu, tunay na Diyos. Iisa ang tunay na Diyos na merong tatlong persona. Nandyan ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Hindi yan tatlong tunay na Diyos bro. Iisang tunay na Diyos silang tatlo. So dyan mo mauunawaan na merong nagpapatotoo sa langit. Andyan ang Ama at ang Anak at ang Espiritu at ang tatlong ito ay iisa. So mababasa mo yan sa 1 John chapter 5 verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these three are one. So, kaya malinaw na makikita natin ito si kaibigan ay nagtuturo ng mali sapagkat wala naman po sa mga talatang binanggit niya na hindi tunay na Diyos ang Panginoong Hesukristo at hindi po roon nakalagay na ang Ama lamang ang tunay na Diyos sapagkat merong karuktong sa Juan 17:3 yung word na and or at sa Tagalog, sino raw si Hesukristo. So sa tunay na Diyos sa Juan 17:3 naroon ang Ama at ang Anak. At makilala mo sila, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan mapapasa iyo sapagkat sumampalataya ka kay Kristo Jesus na tunay na Diyos ayon sa unang Juan 5:20 magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kinaroroonan ng anak ay may buhay na walang hanggan at patotoo ang Biblia diyan. So tanggapin mo si Kristo Jesus bilang Diyos Panginoon at tagapagligtas. Tunay na Diyos siya, hindi siya pekeng Diyos para ka maligtas. Hindi ka kayang iligtas ng pekeng Diyos. Kung hindi rin Diyos si Kristo Jesus, hindi siya tagapagligtas sapagkat walang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos sa personang nahayag na nagkatawang tao ang Panginoong Kristo Jesus sapagkat sa Kanya ang kapuspusan ng buong kadyusan. So sana maintindihan mo yan kapatid. So, mali yung ipinangangaral mo at alam mo na parito ang anak ng Diyos, tunay na Diyos, si Hesukristo. Nabasa na natin, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.